Lahat ng tao na may hypertension, kada araw gumagawa tayo ng mga choices natin. Kasi kung mataas ang blood pressure at binigyan na kayo ng gamot na maintenance, maintenance na po yon. Pero ang inyong lifestyle, kung ano kinakain nyo, anong ginagawa nyo, ano pag-uugali nyo, ay mahalaga din po yan para mas makontrol ang blood pressure nyo. Sa ganung paraan, baka pwedeng hindi na madagdagan pa ang gamot nyo. Dahil marami po sa inyo na nakikinig ngayon, baka combination ng dalawa, tatlo, pag minalas-malas, 4 na gamot pa para makontrol ang inyong blood pressure. Pero alam nyo po ba na meron lang tayong i-discuss na mga tips. Kung talagang susundin nyo po ito, sigurado po ako na malaking tulong po ito para makontrol ang inyong blood pressure. Kahit na minsan may gamot na hindi pa nakokontrol, susundin nyo po ito mga ipapayo ko. Number 1, bantayan nyo po ang inyong kinakain. Watch what you eat. Subukan nyo po yung tinatawag na DASH diet. Googleable na ngayon lahat di ba? Pag sinabing DASH, yung mismong DASH galing sa salitang dietary approach to stop hypertension. So yun ang ibig sabihin yan. DASH diet. Ina-advise sa mga taong kumakain ng DASH na avoid nyo po na tumaas ang blood pressure nyo sa tamang pagkain para maiwasan natin magkasakit sa puso. Ano yung mga tamang pagkain? Prutas, gulay, healthy grains, lean meats ay mga mahalagang komponen. Pero hindi po kasamang red meat. Kung maaari, alisin po mga red meat, taba ng baboy, baka, laman ng baboy, baka, maalat at mga sobrang pagkain na matatamis at mga pagkain na matataba. So kasama na po dyan ng mayonnaise, kasama na po dyan ng keso. So baka sabihin ng iba, hindi naman pinaliwanag. Eto, pinapaliwanag na, hindi naman kayo sumusunod. Di ba? So, make sure, ingatan nyo rin pong pagkain ng mga maalat. Ang Pinoy napakahilig kasi sa patis, toyo. May bagoong na. Tapos, ang alat kumain, tuyo. Di ba? So, iwasan nyo po yan dahil ang normal na pwede nyo kainin sa isang araw, habol natin wag sana lumampas ng 1,500. Kung may hypertension na po kayo, kung talagang hindi kontrolado, mas mababa pa dyan. So, anong katumbas niyan? Mga isang 1 pinch, isang kurot ng asin, katumbas na ng 500 milligrams yan. Kung 3 kurot no ng mga iodized salt, di 1,500 na. Yun po yung pinaka-maximum. Kaya huwag kayong magtaka kung maalat ang mga pagkain na sinaserve sa mga hospital kung kayo po'y nakakonfine. Yan po ang dahilan para makontrol ang inyong blood pressure. At hindi lang yon, marami pang salot ang pagkain ng maalat. Nakakasira din ng bato, di ba? So ano pa? Avoid nyo yung sobrang matatamis na pagkain. Kasama na po ang pag-inom na soft drinks. Marami akong kilala, high blood. Sabi nila, hindi naman pinagbawal ng doktor yung soft drinks. Hindi ho, pinagbabawal. Akala nyo sa diabetic lang bawal? Hindi po. Nalaman din ng mga taong mahilig kumain na matatamis, bukod sa nag-gain na kayo ng timbang, napansin nyo po na ang inyong blood pressure ay lalong hindi makontrol dahil ang mga matamis na pagkain nagkakos ng inflammation o pamamaga ng inyong ugat. Hindi lang po ng inyong ibang mga parte ng katawan, kundi pati ugat. Dahil dito, kikipot ang ugat nyo. At pag kumipot ang ugat ninyo, mas nahihirapan ng puso bumomba para kumontrol sa inyong blood pressure at ma-supply ang dugo sa buong katawan nyo. Ayan. Sabi ng pasyente ko, ngayon ko lang nalaman yun, Dok. Nakakadalawang latang soft drinks ako isang araw. Ayun. So, itigil na yan, ha? Ano pa? Kape. Ito medyo maintriga. Dahil may ibang tao, sabi ng doktor ko, okay lang ang kape. Ang sagot ko, okay rin naman kung paminsan-minsan pa isa-isa. Pero alam niyo po ba na ang kape sa mga may edad, maaaring magpataas ng BP nyo. Paano nyo malalaman? I-check nyo yung BP nyo ngayon. Uminom ka ng isang tasang kape. Pagkalipas po ng mga ilang minuto o 30 minutes, pagpalagay natin, check nyo po yung BP nyo. Kung napansin nyo, nagbago ang blood pressure nyo ng 5 puntos, for example, 120 yung BP mo over 80, biglang naging 125 over 85. Iwasan mo na o itigil mo na ang pag-inom ng kape. Bukod sa nakakataas ng blood pressure to, bagamat sabihin nyo, alert to kayo, okay, andun na ako. Pero ang problema natin, alerto nga, karamihan ng senior hirap matulog. Karamihan ng senior nervyosa. At hindi lang yun, nagpapalpitate pa. So, I would suggest limitahan o alisin. Depende na po sa maobserbahan nyo.
Eat more probiotics. Ito maganda. May bagong pag-aaral na sinasabi na mga good bacteria o tinatawag na probiotics ay tumutulong ma-maintain ang inyong blood pressure. Ano po magandang halimbawa nito? Ang dami, pero pag-usapan natin yung kilala nyo. Yogurt, isa yan. Pangalawa, pwede rin po yung kimchi. Aba, sarap-sarap ng kimchi, no? Cabbage, di ba? Cabbage yun na preserve, no? So, yan dalawang yan, yung mga kilala nyo. Ano pa? Aged cheese, pwede rin. So, bukod dyan, ano ba yung mga common na kinakain ng Pilipino? Mga prutas din at gulay, meron din probiotics yan. Pero mas mataas yung mga nabanggit ko. Okay, so i-try nyo yan. May mga supplements din na probiotics na pwede nyo ring inumin. So, yung iba, nakukuha natin sa natural source. Yung iba naman, nakukuha natin sa mga gulay. Kasama na po mga grapes, pati strawberries. Maganda yan. Then make sure to maintain an ideal weight. Nalaman na mas overweight ka, mas tumataas ang blood pressure nyo. Pansinin nyo, mas maraming overweight na mataas ang BP kaysa sa mga balingkinitan o masasabing payat. Pero pag nag-lose tayo ng weight, hindi pwedeng mabilisan. Hindi po pwedeng gusto nyo 30 pounds sa isang buwan. Ang target lang po natin, 2 pounds per week. 2 pounds per week or 8 pounds sa loob lang po ng isang buwan. Gradual lang po para pag nag-set kayo ng goal, gradual at not doable, naaabot, hindi kayo nadidisappoint. Hindi ba? So pag na-control yung BP nyo, ang timbang nyo, hindi lang BP nyo ang bababa, pati po cholesterol, triglycerides, sugar, at maraming sakit na dala din ng overweight. Pati rin po yung arthritis, masakit sa tuhod, masakit sa likod. So ang weight ay malaking bagay po na manatiling maayos. So, paano naman natin bababa ang weight? Siyempre, kakain ka ng tama, pero kailangan may ehersisyo o exercise. Pinakasimpleng exercise na pinapayo ko sa lahat ng senior citizen, walking lang 30 minutes. Mas maganda kung naarawan kayo sa umaga. So, between 6 to 6:30 o kaya 5:30. Baka wala pang araw yung 5:30. Siguro mga 6 to 7, mamili na kayo ng 30 minutes. Walking lang. Kung kaya-kaya pa natin, brisk walking. Yung naglalakad na parang hinahabol mo si mister na nakita mo may chika babes. Di ba? So, ano pa? Ang dami pang pwedeng exercise. Kung may stationary bike kayo, pwede rin. May nabibili rin na bike na nakaupo ka sa maski anong silya, yung paa lang ang pinipedal-pedal nyo. Pwede rin po yan. Pinakamaganda, swimming. Lakad ka sa yung hot spring sa Laguna. Ay, sasabihin na naman nyo, wala akong hot spring. Ay, iba na namang usapan yan, di ba? Basta marami exercise na pwede. Lalo na yung mga naturo ko na dati. Then, alcohol. Iwasan na po natin uminom ng alak. Sabi nila, well, konti, moderately, pwede. Red wine, pwede. Nakakaganda ro ng blood flow, pwede. Pero ang problema, kung dati ka naman di manginginom, bakit mo umpisan uminom ng red wine ngayon? Ngayon, kung dati ka namang umiinom, walang masama kung alam mo yung limitasyon. So, kung red wine, siguro 1 glass lang pwede na, pero hindi pwede yung hard. Hindi pwede yung mga vodka at ano-ano pa. Then, stop smoking. Ito, walang kamatayan. Ako'y, pasensya na po sa sasabihin ko, tanga. Yung mga naninigarilyo na alam nila walang naidudulot na mabuti. Tandaan nyo po, marami nagkakasakit dahil sa sigarilyo at isa na po itong problema sa blood pressure. Alam naman natin yan pero ang problema, bata pa, kaya ko to, maganda sa memory to, minsan nakakapag-isip ako, hindi ako maka-EBS, Doc, pag walang sigarilyo. Doc, hinahanap-hanap ko Hanap-hanapin mo asawa mo, yung mister mo o misis mo, hanap-hanapin mo, wag yan sigarilyo, ha? Kaya please lang, tigil nyo na yan. Dahil alam natin lahat na nicotine, ang tar, nakakakos ng cancer. Ang nicotine, nagpapakipot ng ugat. Ano ba ang dahilan bakit tumatas ang blood pressure? Kumikipot ang ugat. Ano bang purpose ng mga gamot na ininom nyo? Di ba? Para bumukay ugat, para gumanda ang daloy ng inyong blood pressure, para ma-normalize ang BP nyo. Yun. Then sleep. Make sure to sleep better. Get a better sleep is very important. Bakit? Nalaman na pag hindi ka natulog ng 1-2 araw, ang stress hormone mo tumataas. At maraming dulot po at maraming nangyayari pag mataas ang stress nyo. So, pag natulog kayo, nakokontrol po natin ang pagtaas ng stress hormone. Ang stress hormone pwede magpataas ng BP, pwede magpataas ng cholesterol maski hindi na kumakain, pwede magpataas ng blood sugar maski hindi na kumakain, at palagi kang
ninenervyos, palagi kang balisa, at palagi kang may takot. Alam naman natin yan. Pag hindi ka rin natulog, the following day, nangihina. Nangihina, minsan walang ganang kumain. At sunod-sunod na hanggang depression. Paano matulog na maayos? Siyempre, kung nag-exercise ka sa umaga, pagod ka physically, tendency makakatulog ka. Maraming senior na hindi makatulog sa gabi dahil kulang lang sa pagkikilos sa umaga. Okay? Then, make sure, handle your stress. Lagi ko sinasabi to, kale-lecture ko lang, dapat maghanap ka ng distressor. Ano ba ang nakakaalis ng stress sa'yo? Kayo lang nakakaalam Halimbawa, meron akong pasyente naghahalaman, meron akong pasyente na nag-yoga, yung iba magsasabi na join a religious group, which is very good. Pero hindi naman puros dasal, wala ka namang ginagawang tulong sa sarili nyo. Di ho ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tandaan nyo. So, kung ano nakaka-stress, magpamassage ka, humingi ka ng pera sa asawa mo, mag-shopping ka, siya ma-stress, pabayaan mo siya ma-stress. Okay? Then, make sure, meron kang time na mag-relax, may time ka magpahinga. May araw na nandun ka lang sa beauty parlor, maski na 3 oras, 5 oras ka sa beauty parlor, maski na alam mo na hindi na natin maayos yan. Wala, nagbibiro lang ako Mag-relax ka lang. Okay? So, sana sa mga nanonood ngayon na hindi pa nakasubscribe, ako po si Dr. Gary C. Gabay sa kalusugan po itong channel na pinapanood nyo. Ano ba naman yung mag-subscribe ka, mag-thumbs up ka, at syempre, share nyo sa iba. At the same time, yung mga nagustuhan yung aking paliwanag, mag-I Heart GSK lang dyan sa comment box. Sign of appreciation lang yan. At ang aking clinic, sa mga nagtatanong, huwag nyo kalimutan The Life Extension. Marami nagtatanong, Dok, clinic mo ba yun nandito sa ganito, ganito? Wala. Isa lang clinic ko. Nasa Quezon City. Nasa likod ng Philippine Heart Center. Yan po ang address. Nasa 3rd floor ng Belkens Tower. The Life Extension. Center for Health and Wellness. Okay? Andiyan sa 3rd floor ng Belkens Tower, nasa 127 Malacca Street, Central Diliman, Quezon City. At yan na po ang mga contact numbers. Sa landline, 8911-1314. Pwede rin po yung 8400-4205. Okay? At ako po, ang inyong gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Sana meron po akong na-share sa inyong lahat tungkol sa paano makontrol ang inyong blood pressure.